Kinalampag ni Senador Erwin Tulfo ang DFA, DMW at OWA. Kung kailan daw kasi sila kailangan na kailangan, tila hindi naman raw silang maramdaman. Narito ang agenda report ni Hannah T. Kung natatakot kayo, pag hupa ito, lumayas kayo dyan, mag-resign kayo lahat. Wala naman kayong mga silbi. Ito ang call-out ni Senate Foreign Relations Committee Chair Erwin Tulfo sa mga personnel ng DFA at DMW na hindi raw sumasagot sa hotline ngayong kailangan sila ng mga OFW sa Middle East. Kailangan daw nila ngayon ng assistance sa gitna ng tensyon ng US, Israel at Iran. I understand, natatakot lahat tayo. Pinili nyo ho yan eh. Hindi ba ninyo naisip yan? Nagtrabaho kayo sa DFA, hindi nyo nakita, baka magkagera. Pumasok kayo sa DMW, na-deploy kayo dyan. O pumasok kayo sa OWA, madideploy kayo sa abroad. O may gera. Ano ngayon? Pati kayo magtatago. Wala tayong magagawa. Yan ang trabaho na pinili ninyo, so panindigan na ninyo. Nakaka-demoralize daw para sa mga OFW kung takot na sila sa bomba at hindi pa nila maramdaman ang tulong ng gobyerno. This should be your shining moment kayo dyan sa DFA, DMW at saka OWA sa ibang bansa. Hindi yung magpasarap-sarap lang kayo dyan nung walang gera, nandiyan kayo sa Dubai, pasyal dito, pasyal doon, may mga allowances. Ngayon gera na, kasama sa trabaho ninyo yan. Yan yung sinasabing hazards of your trade. Agarang binigyang linaw ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na all hands on deck ang kanilang ahensya pagdating sa Middle East crisis. Ipasisilip daw niya ang mga kaso ng hindi pagsagot sa hotlines ng OFWs. Sabi naman ni Senate Migrant Workers Committee Chair Raffy Tulfo, may mga natanggap din siyang reklamo na nauna pa raw nagsara ang mga ahensya ng DMW at DFA kaysa sa pag-absent ng mga kababayan natin sa Middle East. Hindi po itong panahon na magpahuway o mag-absent o ano paman. And we will enforce this to the letter. Sabi ni Kakdak, mula pa 2023, may advisories na silang inilalabas, mapa-general man o protocols mismo ng host countries ng mga OFW. Halimbawa, kung yan ay may warning, kung Israel po yan, may warning, and then alarma, kaya't ang sabi po ni Ambassador Eileen sa Israel, warning pa lang, gumalaw na. Huwag nang antayin yung siren. Kasi mabilis ang reaction time na kailangan pag siren. So, warning. Mga ganun pong klaseng payo, Mr. Chair, na dinidisseminate din po natin. Bukod sa flights, may land transport options na raw na inihahanda ngayong sarado ang karamihan sa airspace sa Middle East para ma-repatriate ang mga OFW na sa huling monitoring nasa higit 1,100 ang bilang ng mga gusto ng umuwi. Hindi pa dinedetalye ni Kakdak kung ano-ano ang entry at exit points para raw masiguro ang seguridad ng mga kababayan natin. Pero nag-test run na raw sa mga rutang ito para masigurong safe ang logistical efforts na ito. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.